Ikabit ang sinturon. Sa video na ito, lilipat kayo sa surreal na tanawin na likha ng mga higante mula sa ibang panahon at matutuklasan ninyo ang Europa na dinaanan ng dambuhalang ilog na paulit-ulit na nagising at natulog sa loob ng milyon-milyong taon. Tinahak ng Hilagang Amerika ng mas malalakas na agos ng tubig kaysa ilog Amazon. Ang Hilagang Afrika ay sinakop ng mga panandaliang higante na regular na lumilitaw sa disyerto bago sila mamatay doon. Sa paglalakbay na parang panaginip, tutuklasin natin ang mga halimaw na nabuo sa pagkatunaw ng yelo at nagdulot ng apokaliptikong pagbaha na sumira sa tanawin. Habang hinuhubog nila ang mga bato sa kanilang daraanan ng ilang dosenang metro, ang lalim sa loob lamang ng ilang oras at maglihis patungo sa ibang planeta upang maglakbay tayo sa mga tuyong bangin na hinukay ng mga agos ng tubig mula sa ibang planeta. Akala natin kilala at sukat na natin ang mundo na naitala at nahati na ito hanggang sa huling kilometro kwadrado. Ngunit ang ating mga mapa ng daigdig ay mga panandaliang larawan lamang sa gitna ng walang tigil na pagbabago ng ating mga kontinente at sa malalaking pagbabago ng klima. Sa ilalim ng mga tanawin ng disyerto, kagubatan at mga taniman na madalas nating akalaing hindi nagbabago, natuklasan sa paghuhukay ang bakas ng mga dambuhalang ilog na minsang nagbigay buhay at humubog sa mga kontinente bago naglaho. Simulan na natin agad ang ating paglalakbay sa isang napakalaking ilog na namayani sa malaking bahagi ng Hilagang Amerika sa loob ng halos 47 milyong taon bago ito naglaho. Ang kasaysayan ng ilog na ito na tinawag na Paleobel ay nagsimula nung simula ng tinatawag na panahon ng Eocene mga 50 milyong taon na ang nakalipas. Noon, ang Hilagang Amerika ay wala pang permanenteng yelo at ang Hudson Bay ay hindi pa napalubog ng mga glacier. Sa mataas na latitude ng Canada, kung saan taiga o tundra ang nanginibabaw, mas mainit at malumigmig ang dating klima kaysa ngayon. At ang regular na pag-ulan na kasama nito na siyang dumidilig ng sagana sa buong kontinente ay magbubunga ng isang mas malawak na sistema ng ilog kaysa sa Amazon ngayon. Ang ilog na ito mula sa sinaunang panahon ay dumadaloy noon pahilagang silangan bago bumuhos sa Hilagang Atlantiko. Umabot ang sapot nitong hidrolohikal mula sa malalawak na kapatagan ng Amerika hanggang Hilagang Kanluran ng Canada at malamang isinama pa ang mga rehiyong kasing layo ng Colorado. Kapag ang mga maraming sanga ng ilog na ito na patuloy na dumadaloy patungo sa bunganga ay narating na ang banayad na mga dalisdis at ang mga anyong lupa ng Canadian Shield na pinakinis ng panahon, sila ay kumakalat na nagbubunga ng isang anyo na hindi na mukhang isang higanteng ilog kundi isang sapot ng magkakaugnay na mga sanga ng ilog na may daan-daang braso na tamad na gumagapang sa malalawak na kapatagang alubyal na natatakpan ng mga basang kagubatan. Sa loob ng 10-10 milyong taon, ang higanteng sapot na hidrolohikal na ito na may mga mababaw na lawa at latian ay bumubuo ng isang sapot na parang galamay na laging gumagalaw. Gayunpaman, kahit ng mga ilog na nag-uugnay-ugnay ay regular na nababago ng paminsang pagbaha, ng pagbabago ng klima at ng paggalaw ng mga tectonic plate, ang kinalalagyan ng bunganga ay halos hindi nagbabago. At sa loob ng 47 milyong taon, lahat ng tubig ulan na bumabagsak sa rehiyong ito ng mundo at nakakatakas sa pagsingaw ay nagtatapos dito sa Hilagang Atlantiko sa laot sa tapat ng Labrador, kung saan ang milyon-milyong taon ng tuloy-tuloy na agos ay nagbubunga ng napakalaking delta. Sa malaking bukana, ang tuloy-tuloy na agos ng tubig, buhangin at putik mula sa kontinente ay bumubuo ng deltang halos 50 beses na mas malaki kaysa delta ng Nilo ngayon. Dito, ang malaking ilog ay nahahati sa maraming sanga na madalas lumalabas sa kanilang daluyan at paikot-ikot na dumadaloy. Mga tanawing hirap tubuan ng mga halaman bago sumapit sa dagat kung saan walang tigil ang pagbuhos ng maraming daluyan ng tubig. Mas maraming material kaysa kayang tanggapin ng dagat. Ang pagkakatuklas sa rehiyong ito ng mundo sa delta ng Saglek na ngayon muling nabawi ng tubig ay siyang pinakakapansin-pansing patunay ng pag-iral ng network na ito mula sa ibang panahon. Doon, natuklasan ng mga pagbabarena ang milyon-milyong kubiko kilometro ng sedimentong idineposito ng ilog na ngayon nasa ilalim ng karagatan. At pagkatapos, matapos ang 47 milyong taon ng pag-iral nang magsimula ang Quaternaryo at nagsimulang bumaba ang mga temperatura, nabawasan ang agos ng mga ilog na nagpapakain sa ilog Paleobel.
At higit sa lahat, ang unti-unting paglitaw ng mga yelong takip sa tanawin ay sisira sa pagkakabuo ng sistema. Dito at doon, nagsisilbing harang ang mga pader ng yelo, pinuputol at nililihis ang mahahalagang ilog, kaya unti-unting nabubuwag ang ilog ng kontinente. Para malaman ninyo ang laki ng pagbabagong dulot ng mga yelong takip noong quaternary na minsang tumakip sa halos buong hilagang Amerika ng ilang kilometro ng yelo, ikukumpara natin ang dalawang mapa. Sa mapang ito, makikita ninyo ang magaspang na paglalarawan ng ayos ng mga pangunahing ilog sa hilagang Amerika 3 milyong taon nang nakalipas bago nabuo ang mga yelong takip. At heto naman ngayon ang kanilang kasalukuyang pagkakaayos. Ang malaking pagbabagong ito ay resulta ng paulit-ulit na pagbuo ng mga yelong takip sa halos 2 milyon. 2.5 milyong taon ng napakalaking yelong takip sa hilagang Amerika ang pumigil sa pagdaloy ng tubig ulan at tunaw na yelo papuntang hilaga at napilitan ang mga ilog na humanap ng ibang daan para makabalik sa dagat. Hindi laging naubusan ng tubig ang ilog, ang ilan ay natutuyo kapag nailipat ng lupa ang kanilang pinagmumulan. Tumawid tayo sa Atlantiko para tuklasin ang Eridanos, isa sa pinakamakapangyariang ilog sa Europa na nabuo sa lumang kontinente. 20 milyong taon nang nakalipas nang maging matatag ang Europa at handa nang tumanggap ng isang higanteng ilog. Dahil sa 10-10 milyong taon na lumipas, hati-hati at pira-piraso ang kontinente ng Europa dahil sa panandaliang panloob na dagat. Dahil sa madalas na pag-alsa, hindi ito naging angkop na tirahan ng higanteng ilog sa matagal na panahon. Sa simula ng Miocene, nagsimulang magbago ang lahat. Tulad ng Paleobel, ang Eridanos ay nabuo sa mas mainit at mahalumigmig na mundo, kung saan ang yelo sa mga polo ay di pa nakakandado sa mundo. Sa loob ng halos 20 milyong taon, ang sistemang ito na sumasaklaw sa gitna at hilagang Europa hanggang paanan ng Alps ay isa sa pinakamalalaking daluyang pantubig sa mundo. Dahil ang ilog at mga sanga nito ay dating bumubuo ng watershed na halos 1.6 na milyong kilometro kwadrado ang laki, kung saan ang malalawak na ilog ay kumikindayog sa mga tanawin ng maiinit na kagubatang temperate hanggang subtropical at kung minsan ay sa mga luntiyang latiyan. Bago magsanib at magtagpo upang dumaloy patungo sa isang buka na matatagpuan kung saan naroroon ngayon ang dagat hilaga. Matapos bumaba ang temperatura at dumating ang mga yelo noong kwaternaryo, unti-unting winasak ng dambuhalang glacier mula hilagang Europa ang Eridanos, hinaglangan o nilihis ang daloy ng mga ilog nito. Ngunit taliwas sa sistema ng Paleobel, kaunting panahon lang matapos itong mabuwag, muling mabubuhay ang higanteng ito ng Europa, ngunit sa ibang anyo at sa mga tanawing hindi na makikilala. Dahil ang mga yelo na may kapal na ilang kilometro na nabubuo ng paulit-ulit sa mga pulo ng Britanya at Scandinavia ay magbubunga ng isang bagong higante. Isang uri ng kahalili ng Eridanos na may kakaibang katangian na magpalipat-lipat sa dalawang lubos na magkaibang estado. Sa panahon ng mga yugto ng glasyasyon na tumatagal ng karaniwang 40,000 hanggang 100,000 taon, ang higanteng ilog ay nasa yugto ng hibernasyon tuwing mga buwan ng taglamig. Dahil napakalamig noon, kaya ang mga likulikong inuka nito. Ang likulikong nilikha ng natutulog na higanteng ito na tamad gumagapang sa nagyeyelong steppe at tundra ay tinatahak lang ng manipis na agos ng tubig. Ngunit sa mga buwan ng tag-init, sa maikling panahon ng pagkatunaw ng yelo, kapag ang temperatura ng tag-init ay bahagyang tumataas sa itaas ng zero, ang natutulog na sistema ay nagigising mula sa kanyang pagkakatulog. Ang pagkatunaw ng yelo sa ibabaw ay nadudulot ng malaking network ng mga ilog na umapaw sa malalawak na kapatagan ng Europa sa loob ng ilang buwan. At nagsasama-sama upang bumuo ng isang higanteng ilog, panandalian lamang na naghahanap ng karagatang mapaglalabasan, sinusundan ang mga kurba ng kalupaan. Ang salit-salitang yugto ng paghibernasyon at paggising na sa bawat panahon ng pagkatunaw ay malalim na humuhubog sa mga tanawin ay paulit-ulit na nangyayari sa loob ng libu-libong taon. Hanggang biglang tumaas ang temperatura at magsimula ang paglipat sa panahong interglacial. At matapos kung minsan ay gumugol ng 10,000 taon sa pagdaloy ng mahina at tila natutulog.
Ang sistema ay muling nabubuhay dahil sa malakas na agos ng natutunaw na yelo na napapalabas sa ilog at mga sanga mula sa kadilang mga daluyan. Sa ilang lugar, ang agos ng tubig ay tumataas ng 100 beses. Ang mga ilog ng pagbaha ay humukay ng malalim sa mga tanawing unti-unting lumalaya sa yelo. Binabago nila ang mga daluyan ng ilog gamit ang lakas ng kanilang rumaragasang tubig, putik at mga latak. Pagkatapos, matapos ang ilang siglo hanggang libong taon ng pagyanig, kapag natunaw na ang karamihan ng yelo, nagbubukas ang isang yugto ng katatagan. Isang pagbabalik sa normal na karaniwang tumatagal mula 1,000 hanggang 20,000 taon. Bago bumalik ang matinding lamig at mga glacier na nagpapababa ng likidong tubig sa hilaga ng kontinente, muling inilulubog ang sistema sa sunod-sunod na pagkakahimbing at bahagyang paggising. Sa loob ng ilang daang libong taon, sa panahon ng mga yelo, ang mga malalalim na tubig mula sa malaking bahagi ng Europa ay nakakahanap ng daan papuntang karagatan sa pamamagitan ng hilagang dagat. 1,000 taon nang nakalipas, ang pagbuo ng malaking yelo na nag-uugnay sa Britanya at Scandinavia ay pumigil sa pagdaloy ng malalalim na tubig patungong Atlantiko sa dati nilang dinaraanan. Hinarang ang pag-usad nila pahilagan ng malaking pader ng yelo at sa kanduran naman ng batong harang na nag-uugnay sa Grand Britanya at kontinente. Ang mga tubig na ito ay nag-ipon at naging malaking glacial na lawa sa loob ng ilang siglo, na dahil sa patuloy na pagkapuno ay tuluyang umapaw sa kanluran upang ipagpatuloy ang agos nito sa sahig ng kanal na noon ay lantad pa sa hangin. Dahil sa panahon ng matinding pagyeyelo, ang antas ng mga karagatan sa buong mundo ay halos 120 metro na mas mababa kaysa sa kasalukuyan. Sa panahon ng mga yugto ng pagyeyelo, ang mga tubig na naiipon sa lawa ng imbakan na ito ay ilang ulit pang nagagawang. Nagawang pasabugin ng bahagya ang natural na harang na nag-uugnay sa Grand Britanya at Europa na biglang nagpalaya ng napakalaking dami ng tubig sa sahig ng English Channel. Mga 15,000 taon nang nakalipas matapos ang halos 2.6 na milyong taon ng pagtulog at paggising. Ang mga panapanahong pagagos na ito ay tuluyang magwawakas sa anyo ng isang huling kasukdulan pagkatapos ng huling maksimum ng glasyasyon. Sa loob ng ilang milenyo, biglang tumaas ang temperatura at napuno ng natutunaw na milyon-milyong kubiko kilometro ng tubig mula sa glacier ang mga ilog. Muli, sa loob ng ilang milenyo, sa bunganga ng sistema, nagsasanib at pinagsasama ng mga ilog ang kanilang lakas upang makabuo ng dambuhalang agos ng tubig na dumadaloy mahigit 100 metro sa ilalim ng kasalukuyang antas ng karagatan at dumidiretso sa hilagang Atlantiko daan-daang kilometro pakanluran. Para maisip ang napakaraming tubig na pwedeng bumaha sa makitid na lugar na ito tuwing tag-init. Isipin niyo ang lakas ng agos ng umaatungal na ilog na ito. Ang pinagsamang lakas ng halos lahat ng natunaw na tubig mula sa mga yelo sa rehiyon ay halos 3 beses na mas malakas kaysa sa pinagsama-samang agos ng lahat ng pinakamalalaking ilog sa Europa ngayon. Mga 10,000 taon nang nakalipas dahil sa biglaang pag-init ng panahon, nawala ng ilang sanga ang ilog na ito at nawala ang dating lakas at ganda nito. Nagsimulang dumaloy ang malaking bahagi ng natutunaw na tubig papunta sa sinaunang Baltiko na ilang libong kilometro sa silangan ng bunganga ng ilog kasabay ng pag-atras ng mga glacier. Sa bahaging ito ng mundo, may lawang kasinlaki ng dagat na unti-unting nabubuo. Pero baka wala roon ang pinakakahanga-hanga. Dahil sa panahon ng pagkatunaw ng yelo, tulad ng mga nauna, ang pagkatunaw at paghina ng mga lupa ay nagdudulot ng madalas na pagguho ng mga likas na harang na nagkukulong sa mga pansamantalang lawa na nabuo sa iba't ibang bahagi ng Europa. Sa ganitong biglaang paglabas ng tubig, ang agos sa bungad ng English Channel ay pwedeng umabot ng halos 1 milyong metro kubiko kada segundo sa loob ng ilang linggo. Katumbas ito ng 5 beses na lakas ng karaniwang agos ng Amazon na yon. O kung gusto mo, 25 beses na mas malakas kaysa sa Ilog Congo o 50 beses kaysa sa Mississippi. Hindi maiiwasan, habang tumataas ang level ng karagatan, muling sinakop ng dagat ang bunganga ng mega ilog.
At nang matapos ang huling panahon ng yelo, mga 100 taon na ang nakalipas, nawala na ang ilog, nilamon ng pagtaas ng tubig na siya rin namang tinulungan nitong mangyari. Kapag nabura na ng dagat ang bakas ng panandaliang pagbaha, halos hindi na ito makikita, maliban na lang kung susuriin sa pamamagitan ng mga pagsusuring seismiko. May rehiyon sa mundo na malinaw pa ring nakikita ang epekto ng ganitong mga pangyayari. Upang makumbinsi tayo, tumawid tayong muli sa Atlantiko upang tuklasin ang isang kataklismikong ilog na marahil ay isa sa pinakamalalakas na pangyayari na naidulot ng tubig sa isang kontinente. Nagsisimula ang kwento ng ilog na ito sa pagbuo ng isang napakalaki at hindi matatag na lawa dahil ito ay pinipigilan lamang ng yelo. Nasa huling yugto na tayo ng panahon ng yelo kung kailan pinakamalakas ang agos ng higanteng ilog sa Europa. Ang makakapal na yelo mula sa takip ng Hilagang Amerika na sumakop sa mga lambak ng Hilagang Kanluran ng US ay lumika ng malaking yelong harang kung saan nabuo ang lawa ng Missoula. Sa loob ng mga dekada, dahan-dahang iniipon ng lawa ang tubig mula sa ilalim ng mga glacier hanggang umabot sa halos 2,000 kubikong kilometro katumbas ng dagat Caspian. Ang presyong dulot ng napakalaking dami ng tubig na ito ay magpapabagsak sa ilong harang na nagkukulong sa lawa. Kapag bumigay ang pader, bigla itong nagdudulot ng isang panandaliang dambuhalang agos ng tubig. Batay sa laki ng mga debris na naitulak ng sakuna, tinatayang ang agos ng tubig na ito nung unang panahon ay 10 beses na mas malakas kaysa sa pinagsamang agos ng lahat ng ilog sa mundo ngayon. O kung gusto mo, halos 100 beses na mas malakas kaysa Amazon kapag umaapaw ito. Dahil sa nakakagulat na numerong ito, ang ilog na ito ang naging pinakamalakas na agos ng tubig tabang sa kasaysayan. Hanggang ngayon, saan man dumaan ang pader ng tubig na ito na umaabot ng 100 metro ang taas, ang mga tanawin ay hinati ng matinding puwersa. Ang mga agos ng tubig ay bumababa sa mga dalisdis sa bilis na umaabot ng 100 kilometro bawat oras habang dinadala nila ang milyon-milyong tonelada ng mga bato at latak na hinugot mula sa lupa. Sa buong estado ng Washington at kanlurang Oregon, mula sa mga bangin ng Ilog Columbia hanggang sa karagatang Pasipiko, makikita pa rin ang bakas ng pagbaha sa mga kanyon na biglaang nahukay, mga bangin na naubos ang lupa at mga batong may bigat na ilang dosenang tonelada na nadurog o naipon sa tuktok ng mga burol o kapatagan na pinakinis ng rumaragasang agos ng tubig. Tanging napakalakas na alon na may dalang blok ng yelo at latak lang ang kayang bumuo ng mga elementong ito. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay paulit-ulit dahil tuwing guguho ang yelong harang, muling sinasara ng yelo ang lagusan sa loob ng ilang dekada at unti-unting napupuno ang lawa ng Missoula hanggang muling bumigay ang pader. Kaya't natukoy natin ang ebidensya ng humigit kumulang 10 yugto ng ganitong pagbaha mula 15,000 taon hanggang 13,000 taon nang nakalipas. Matapos ang 2,000 taon ng paminsan-minsang pag-ukit sa lupa, tuluyan nang nawala ang mga pansamantalang ilog na ito. Dahil sa pag-urong ng mga yelo, tumigil na ang pag-ipon ng tubig sa lawa ng Missoula at nakahanap ito ng ibang mas maayos na daan patungo sa dagat. Talagang kahanga-hanga ang mga pagbaha sa Missoula. Pahapyaw ko lang talagang naibuod kung gaano karahas ang pangyayaring iyon. Kung nais niyong mas malaman at makita ang mga larawan tungkol sa kwentong ito, narito ang isang video na ginawa ko noon na nakatutok sa kanila. Nakakagulat, hindi lang ang daigdig ang naging biktima ng pagdaan ng mga panandaliang ilog sa ibabaw nito. Makikikita rin natin ang bakas ng mga pangyayaring mas kahanga-hanga pa sa Missoula. Sa ibabaw ng Mars, sa silangang dulo ng napakalaking sistema ng mga lambak ng Marineris nang humahati sa planeta ng halos 4,000 kilometro, may kakaibang anyo na matatagpuan. Isang tuyot at maalikabok na kanyon, mas malaki kaysa sa pinakakahanga-hangang bangin sa mundo. Ang Io-Chasma ay kakaibang estruktura na may lalim na 3 hanggang 5 kilometro lapad na hanggang 100 kilometro at habang halos 1,000 kilometro na inubog ng malalaking agos ng tubig. At sinasabi ko ito ng may buong pag-iingat. Pinaniniwalaan nga na ang Io-Chasma ay resulta ng biglaang pagbaha na napakatindi na may dalang dami ng tubig na 10-10 hanggang kung minsan daan-daang beses na mas marami kaysa sa inilalabas kapag may nasirang dam. Ang mga pagbaha sa Missoula.
At ang mga pagbaha na ito na talagang extraterrestrial ay naganap ng paulit-ulit noong kabataan ng planetang Mars hanggang sa tuluyang mabago ang isang buong bahagi ng dulo ng pinakamalaking tektonikong pilat sa solar system. Ang talagang kakaiba dito ay ang pinagmulan ng mga pagbaha na ito ay walang kapareho sa daigdig. Ang ilog na ito sa Mars na maikli at matindi ang daloy ay hindi nagmula sa malalakas na ulan o pagguho ng natural na dam. Direkta itong nagmumula sa kailaliman ng planeta. Nang mahukay ang canyon ng Eochasmas 3.7 bilyong taon nang nakalipas, halos wala ng likidong tubig sa ibabaw ng Mars. Ngunit, hindi pa rin nawala ang tubig sa planeta. Karamihan nito ay nanatili at hindi nakatakas sa kalawakan. Ito ay nakaimbak sa kailaliman bilang yelo o likidong nakakulong. Sa panahong ito, ang pagbubukas ng mga lambak ng Marineris ay lilika ng naglalakihang mga sistema ng fault na magpapababa ng presyon at magpapagising sa ilang natutulog na bulsa ng tubig. Dahil kapag nabiyak ang crust, mabilis bumabagsak ang presyon sa malalalim na aquifer at umaakyat agad ang malaking reserbang tubig sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng mga bukas na sugat na ito kung saan sila sumisirit palabas para mga geyser na agad na nabubuo sa ibabaw ng Mars. Mga rumaragasang agos at mapaminsalang pagbaha na nagdadala ng daang libo hanggang milyon-milyong kubikong kilometro ng tubig at winawasak lahat ng madaanan. Sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo, nauubos ang naipong tubig na lantad sa hangin at bumabalik ang katahimikan. Bago ito muling mangyari, kapag may bagong bitak na nabuksan at naglantad ng panibagong imbakan ng tubig. Ang paulit-ulit at pasulpot-sulpot na pag-uulit ng mga yugto ng napakalaking pagdaloy ng tubig sa loob ng daan-daang milyong taon ang siyang humubog sa napakalawak na bangin ng Eochasmas. Isang bangin na nagbibigay daan sa atin na masilayan ang naging aktibidad ng isang ilog na saksi sa isang nakaraang panahon na basa at ngayon ay nagwakas na. Hindi mapapasubali ang patunay na ang Mars ay minsang naging isang planetang aktibo sa tubig bago ito naging isang nagyayelong disyerto na nakikita nating ngayon. Bumalik naman tayo ngayon sa ating mundo, sa kanlurang bahagi ng Sahara kung saan natagpuan, nakabaon sa ilalim ng buhangin, ang mga labi ng isang ilog. Napakalawak ng network nito na maari sa nang naging ika-12 pinakamalaking basin ng paagusan sa mundo kung umaagos pa rin ito ngayon. Mahigit 1,000 kilometro ang haba, ang ilog Tamanrasset ay may kakaibang katangian na naranasan nito ang 12-12 ng beses na pagkatuyo at muling pagdaloy sa loob ng halos 2.6 na milyong taon. Sa buong panahon ng Quaternary, tuwing mga interglacial na panahon, ang mga African monsoon na umaabot at pumapasok ng malalim sa loob ng lupain ay sumasalpok sa mga bulubundukin ng Atlas, Air at Hogar. Kaya't ang mga batong isla na ito na tila nawawala sa dagat ng mga buhangin ay nagiging para mga tangke ng tubig. Dahil sa paulit-ulit na pagulan, nabubuo ang mga ilog na nagkakaugnay-ugnay at bumubuo sa ilog Tamanrasset. Isang ilog na kasing laki ng kontinente na sa loob ng libo-libo hanggang 10,000 taon ay dahan-dahang dumadaloy sa mosaic ng mga tanawin. Mga savanna na may mga mababaw na lawa at maging mga latian bago tuluyang bumuho sa Atlantiko. Pagkatapos, sa tuwing bumabalik ang mga yelo sa matataas na latitude, humihina ang African monsoon, nagiging mas madalang ang pagulan, natutuyo ang mga kanal at unti-unting nawawala ang agos ng ilog. Sa loob ng 10,000 taon, ang mga tanawin na dati luntian ay napalitan ng tuyong mundo ng mga bato na pinagaharian ng hangin at alikabok. Hanggang sa pumasok tayo sa panibagong interglacial na panahon at muling mabuhay ang ilog na pinapalakas ng mga ulang dala ng monsoon. Sa loob ng 2.6 na milyong taon ng pabago-bagong klima ng Quaternaryo, ilang beses nang winasak ng disyerto ang Tamanrasset. Binuhay muli ng ulan ng mahigit 60 beses. Kamangha-mangha, hindi na nakabawi ang Tamanrasset matapos ang huli nitong pagkawala. Dahil sa pagtatapos ng huling panahon ng yelo, mga 100 taon na ang nakalipas, ang mga pandaigdigang klima ay lubos na nagbago. Mas naging maikli at hindi regular ang mga monsoon.
At habang sila ay umatras patimog at humina, ang mga sanga ng ilog ay naputol ang koneksyon sa isa't isa na parang mga ugat na naputol. At nagsimulang magkapira-piraso ang Tamanrasset na sa paglipas ng mga milenyo ay naging sunod-sunod na mga pansamantalang ilog at pagkatapos ay naging mga tuyong ilog. Hanggang sa tuluyang naglaho ang sistema, 5,000 taon na ang nakalipas. Sa Tamanrasset, ang natira ay kalansay na nakabaon sa buhangin na natutukoy gamit ang imaheng radar na kayang makita sa ilalim ng buhangin. Ipinapakita nito ang drainage network sa ilalim ng disyerto na minsan ay dinadaluyan ng tubig sa ilalim ng lupa at sumusunod sa hugis ng mga fossilized na sedimento. Ang dating pag-iral ng Tamanrasset ay ipinapakita rin ng presensya sa laot ng Mauritania ng kanyon ng Cap Timiris. Isang malalim na hiwa sa ilalim ng dagat na umaabot ng ilang kilometro, hinubob ng lakas ng mga tubig na puno ng sedimentong dumadaloy rito sa paglipas ng panahon. Mahigit 4,000 kilometro mula rito, natagpuan sa ilalim ng disyertong tanawin sa timog silangan ng Libya ang mga labi ng ilog. Sahabe na umaabot ng halos 2,000 kilometro paloob sa kontinente ng Afrika at nagdadala ng tubig mula pa sa matataas na talampas ng Chad. Ang ilog na ito ay nabuo noong gitna ng Mioceno, 15 milyong taon ang nakakaraan, noong ang Sahara ay nililiguan ng malalawak na tropikal na ulan. Sa loob ng halos 8 milyong taon, ang mga sanga ng ilog na ito na gumagapang sa mosaiko ng savanna, damuhan at panloob na lawa, ang dahilan kaya ito lang ang malaking ilog sa Afrika na dumadaloy sa Mediterranean. Hanggang sa dumating sa dagat ang makapangyarihang kapitbahay niyang si Nile, mga 7 milyong taon na ang nakalipas. Ang ilog Sahabi ay nasa rurok noon at sa bungangan nito malamang nakasing lakas ng agos ng kasalukuyang Nile na pinapakain ng isang watershed na higit sa 1,000,000 kilometro kwadrado. Isang lawak na kasing laki ng lawa ng Chad na dating pinakamalaking anyong tubig tabang sa mundo sa timog na bahagi. Pagkatapos, unti-unting magbabago ang klima at mawawala ang dating ganda ng Sahabi. Ang unti-unting paglamig ng rehiyong ito na nagpapahina sa African monsoon ay nagdudulot ng unti-unting pagbaba ng ulan. Ang ilog na unti-unting nawawala ng mga sanga ay dahan-dahang nagiging pira-piraso. Samantalang ang kalapit na Nile na kumukuha ng pinagmumulan nito mula sa mga mataas na talampas na nababasa ng ulan sa timog ng Sahara ay nagagawang magpatuloy. At matapos ang milyon-milyong taon ng paghina, nang magsimula ang malalaking panahon ng yelo, mga 2,6 na milyong taon na ang nakalilipas, ang ilog na tinalo ng matinding tagtuyot ng Sahara ay tuluyang naglaho sa ibabaw ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang higante ng pagkawala ay mas kamakailan at posibleng sanhi ng pagbagsak ng dakilang sibilisasyon. Ang Sarasvati ay isang maalamat na ilog na binanggit sa mga sagradong tekstong Vedic na natuklasan noong nakaraang siglo na may tunay na geolohikal na pinagmulan. Sa simula, ang watershed ng Sarasvati ay sumasaklaw ng halos 1,000 kilometro kwadrado na katumbas ng laki ng mga basen ng paagusan ng mga ilog tulad ng Rhone o Colorado. Halos 1,500 kilometro ang haba ng ilog na ito, pinalalakas tuwing tag-init ng tunaw na yelo mula Himalaya at ulan ng monsoon. Na mula sa mga rehiyon sa hilagang kanluran ng kasalukuyang India at silangang Pakistan ay dumadaloy sa mga kapatagan ng subkontinente bago sumanib sa Dagat Arabiko. Inilarawan sa mga tekstong Vedic bilang makapangyarihang ngunit pabigla-biglang ilog, ang Sarasvati ay napatunayang marupok at tumagal lamang ng 10,000 taon sa lupa. Para sa mga naninirahan sa kabihas ng Indus na lumitaw sa rehiyong ito ng mundo noong 5,000 taon bago si Hesukristo, ang Sarasvati ay may halos kasing halagang papel tulad ng kanyang makapangyarihang kapitbahay, ang Indus. Mula sa mga ilog na puno ng banlik, dinidilig ang libu-libong kilometro kwadrado ng matabang kapatagan at sa halos 1,000 taon, pinararangalan at napapakinabangan ito ng mga tao. Mga 4,000 taon nang nakalipas dahil sa malalaking pagguho ng lupa na nagpalihis sa ilang sangang ilog nito sa Himalaya patungo sa ibang ilog, napakabilis na lumiit ang Sarasvati na parang kumikipot.
Sa loob lamang ng ilang siglo, naging panapanahong ilog na lang ito na lumilitaw lamang tuwing tag-ulan at iniwan ang isang buong sibilisasyon na naulila sa isa sa kanilang mga ilog. Pagkaraan ng milenyo, tanging mga pansamantalang ilog na madaling matuyo ang natira at inabandona na ang mga lungsod sa pampang. Noong araw ay inaawit bilang isang diyosa, ang Sarasvati ay isa na lamang alaala na nakabaon sa ilalim ng buhangin ng disyerto ng Tare. Hindi binubura ng lupa ang mga ilog nito, bagkus ay inililihis, pinatutuyo o inililibing ang mga ito. Gaano man ito kalaki, walang ilog na panghabang buhay. Ang mga dinaraanan ngayon ng Nile, Amazon o Mississippi ay pansamantalang larawan lamang, kinuha mula sa isang mas malawak na album na puno ng mga tanawin kung saan napilitan ng tubig na dumaan sa ibang mga ruta. Gaano man sila kalakas noon, lahat ng mga ilog na nabanggit natin ay simpleng naglaho dahil nagbago ang mundo sa paligid nila. Ang kanilang malalaking ugat ay nailihis ng paggalaw ng mga tectonic plate o ng pag-usad ng makapal na sapi ng yelo na tuyo dahil sa mga pagbabago sa sirkulasyon ng atmosfera at minsan pa nga ay nalunod sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, umabot sa atin ang alaala ng mga higante sa mga bakas na iniwan nila sa bato at tanawin. Nahahayag sa atin ang kanilang pamana tuwing may kampanya ng pagbabarena o pag-aaral ng seismic profile. Minsan, nakatira tayo sa mismong lugar kung saan dumaloy ang mga higanteng ito noon. Sa ilang bahagi ng India at Pakistan, ang mga balon at nayon ay nakaayos ayon sa dating daluyan ng ilog Sarasvati. Upang mapakinabangan ang patuloy na dumadaloy na tubig sa ilalim ng lupa, at ang matabang banlik na iniwan ng ilog sa pagbaha. Sa wakas, bilang pagtatapos, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang nakakatuwang kaalaman. Kung makakakita kayo sa isang mapa ng isang ilog o sapa na tumatawid sa isang hanay ng bundok ng patayo dito, sa halos lahat ng kaso, ang ilog na yon ay mas matagal nang umiiral kaysa sa mga bundok na nakapaligid dito. Sa kanan ninyo, may playlist para madiskubre pa ang iba pang video tungkol sa mga kahangahangang tanawin mula sa nakaraan ng ating planeta. Kung may oras kayo, gusto kong malaman kung may alam kayong mga kahangahangang nakalimutang ilog na di ko nabanggit o katulad na paksang di ko pa nasasaliksi.